Iyan ba ang bayad mo sa pagpapatuloy namin sa iyo, Maristela? Isang mapagpanggap na magnanakaw. Ang boses ni Doña Leonora ay parang hampas ng latigo sa gitna ng handaan ng barangay. Habang pinaliligiran ng mga tanod, nakita ko sa mga mata ng aking asawa na si Paolo ang pinakamasakit na katotohanan. Ibinenta niya ako para iligtas ang kanyang sarili. Sariwa pa sa aking pandinig ang mga tawa at kwentuhan ng mga tao sa labas ng kapilya. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Katatapos pa lamang ng huling araw ng novena para sa darating na pista at ang lahat ay masayang nagsasalo-salo sa mahahabang lamesa na may litson pansit at kakanin. Ngunit sa isang iglap ang ingay ng mga kutsara at tinidor ay napalitan ng nakabubinging katahimikan. Ang lahat ng mata mula kay Aling Nena na katutulong ko pa lamang manganak noong nakaraang buwan, hanggang kay Mang Tomas na ilang beses kong binigyan ng libreng gamot para sa lagnat ng kanyang asawa, ay nakatitig sa akin ngayon ng may pagdududa at panghuhusga. Ramdam ko ang matinding hiya na unti-unting sumasakal sa aking dibdib. Ang karangalang iningatan ko bilang komadrona ng baybaying ito sa loob ng mahabang panahon ay tinapakan sa harap ng mismong mga taong pinaglingkuran ko nang walang hinihintay na kapalit. Bago pa man ako makalapit sa aming lamesa, nakita ko na ang malamig na titig ni Doña Leonora. Ang kanyang kamay na may suot na mama, haling singsing ay nakahawak sa kanyang baso. Sa tabi niya ay nakatayo si Ate Vargas, ang kamilyang abogado na may dalang maitim na portfolio. Sa sandaling iyon, alam kong may mali. Niyakap ko ng mahigpit ang aking lumang canvas bag. Sa loob niyon ay naroon ang opisyal na sulat mula sa simbahan at sa archdiocese. Sa wakas pagkatapos ng ilang taon na pagmamakaawa at pag-aayos ng mga papeles, inaprubahan na nila ang pondo para sa pagpapatayo ng Elena Maternal and Child Care Center. Yun ang pangarap ko, ang pangarap na ipinangako ko kay Tatay Cardo bago siya pumanaw, isang maayos na trampa para sa mga mahihirap na ina sa lupang iniwan niya sa akin. Umuwi ako ngayon na may ngiti sa mga labi, umaasang sa pagkakataong ito ay magiging proud sa akin si Paolo. Umaasa akong makikita ni Doña Leonora na ang mahirap na komadrona na pinayagan nilang pumasok sa kanilang pamilya ay may silbi rin. Ngunit ang bumungad sa akin sa hapag ay hindi yakap, kundi ang put ng pamilyang pinaglingkuran ko ng buong puso. Tama na po, mahinang bulong ni Paulo. Ngunit hindi niya ako matingnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, umiiwas sa anumang sulyap na maaari naming pagtagpuin. Ang kanyang balikat ay nakayuko tila isang bata na nahuling gumagawa ng kasalanan, ngunit walang lakas na humingi ng tsansa. Anong tama na, Paolo, hahayaan mo ba ang babaeng ito na bastusin ang pangalan ng pamilya Gamboa sa harap ng buong barangay? Singhal ni Doña Leonora. Ang kanyang mga gintong alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng tanghali, tila ba ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng naroon. Humarap siya kay Kapitan Jose, ang pinuno ng barangay, na halatang naiilang, ngunit walang magawa, kundi sumunod sa utos ng mayayaman. Ipinakita ko na sa iyo ang mga dokumento, Kapitan. Ang lupang sinasabi ng Maristela na ito na iniwan ng kanyang ama-amahan ay matagal nang ibinenta sa amin ng matandang si Cardo bago pa siya mamatay. At ang papel na hawak niya ngayon, pinik niya ang pirma ng matanda para maangkin ang lupa. Hindi yan totoo. Bulalas ko, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang lupang yon ay ibinigay sa akin ni Tatay Cardo para sa mga ina at bata ng bayang ito. May sulat siya, may mga katibayan kami. Humarap sa akin si Paolo, may hawak na isang pirasong papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ito sa tapat ko sa ibabaw ng lamesang puno ng pagkain. Tala, pirmahan mo na lang ang kasunduan na binabawi mo ang paghahabol sa lupa. Huwag na nating palakihin ito sa korte. Nanginginig ang kanyang boses, tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito? Ako mismo ang naghain ng reklamo laban sa iyo. Kailangan nating ibalik ang lupa kay Mama para sa pamilya.
Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Ang asawa ko ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako ang mismong naglagay ng tali sa aking leeg. Ang mga pangarap ko para sa trampa na yon, ang mga gabing puyat ako sa pag-aalaga sa mga may sakit, ang mga araw na naglalakad ako sa ilalim ng matinding sikat ng araw upang marating ang mga malalayong sityo ay tila ba walang halaga sa kanila. Para sa kanila, ang lupang iyon ay pera lamang na maaring ibenta sa mga dayuhan upang gawing resort. Ikaw, Paolo, asawa kita. Paano mo nagawang pirmahan ang kasulatang ito? Tanong ko, gumaralgal ang aking boses sa tindi ng sakit. Alam mo kung gaano kahalaga ang proyektong yon para sa akin? Alam mong kailanman ay hindi ko kayang mandaya? Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanatili siyang nakatungo tila isang stranger na walang pakialam sa aking pagdurusa. Hindi ako umiyak sa harap nila. Bagaman ang aking puso ay parang dinudurog sa sakit, pinilit ko ang aking sarili na tumayo ng tuwid. Hindi ko hahayaang makita ni Doña Leonora ang aking mga luha bilang tanda ng kahinaan. Tumingin ako sa paligid sa mga kapitbahay na unti-unting bumubulong ang kanilang mga bulong ay parang lason na kumakalat sa hangin. Hindi ako magnananakaw, idineklara ko malakas at malinaw ang aking boss. Sapat na upang marinis ng lahat ng naroon sa ilalim ng pavilion. At hinding-hindi ko pipirmahan ang pagsuko sa lupang iyon. Ang lupang iyon ay para sa mga mahihirap, hindi para sa mga negosyo ninyo na lalamunin lamang ng kasakiman. Dahil sa galit ni Doña Leonora, hinablot niya ang aking canvas bag at itinapon ito sa lupa. Ang opisyal na sulat ng pondo mula sa simbahan ay tumapon sa maputik na daan malapit sa kanyang mamahaling sapatos. Dahan-dahan ko itong pinulot-pinunasan ang putik gamit ang aking sariling mga palad at maingat na itinago sa aking dibdib. Sumama ka muna sa amin sa istasyon, Maristela, malamig na utos ni Kapitan Jose. Sumenya siya sa 2 tanod upang lumapit sa akin. Huwag ninyo akong hawakan. Matigas kong sabi, habang itinataas ko ang aking kamay upang pigilan sila. Kaya kong lumakad mag-isa. Wala akong kasalanan kaya wala akong dapat ikahiya. Naglakad ako palabas ng pavilion na nakataas ang no. Kahit na bawat hakbang ko ay tila ba tinatapakan ko ang nagbabagang uling. Sa aking likuran narinig ko ang mahinang tawa ng tagumpay ni Doña Leonora, habang si Paolo naman ay tuluyang tumalikod binura ang aking pag-iral sa kanyang buhay upang iligtas ang kanyang sariling interes. Inakay ako ng mga tanod patungo sa naghihintay na barangay jeepney. Habang umaandar ang makina at unti-unting lumalayo ang sasakyan ng hangin mula sa dagat ay humampas sa aking mukha. Tila ba nagdadala ng babala na ang laban ng ito ay bago pa lamang nagsisimula. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang sulat ng simbahan na yakap ko sa aking dibdib ang naging mitsa ng aking paninindigan. Hindi ko hahayaang manalo ang kanilang kasinungalingan, ngunit ang magkailanganyak ng damdam ang naghahanap ng sarap. Isang matalim na tunog ng kalansing ng bakal ang bumasag sa katahimikan ng madilim na selda ng barangay. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pag-abot ng isang mahabang kapa ng dilim sa malamig na semento, ang anino ni Doña Leonora. Naupo ako sa gilid ng lumang kahoy na kamayakap ang aking sariment mga tuhod upang labanan ang ginaw. Sa loob ng 10 taon ng aking kasal kay Paolo, ako ang nagluluto ng kanilang pagkain, nagpaplantsa ng kanilang mga damit at nagmamasahe sa namamagang mga paa ni Doña Leonora tuwing umaatake ang kanyang rayuma. Madalas akong magpuyat sa mga panganganak ng mga mahihirap na ina sa baybayin, ngunit bago sumikat ang araw, naroon na ako sa kanilang kusina upang maghanda ng almusal. Ngunit ngayon, narito ako sa loob ng isang maruming selda na amoy kalawang at amag na tila ba isa akong kriminal. At si Paolo wala man lang siyang lakas ng loob na dalhan ako ng kahit isang makapal na kumot. Maristela, malamig na tawag ni Doña Leonora habang nakatayo sa labas ng rehas. Ang kanyang mamahaling pabango ay pilit na nilalabanan ng masangsang na amoy ng kulungan.
Sa tabi niya ay nakatayo si Ate Vargas, hawak ang isang makapal na katad na envelope. Ayaw kong mabulok sa kulungan ang asawa ng anak ko. Isang malaking kahihiyan yan sa pangalan ng pamilya natin. Patuloy ng aking biyanan na tila ba siya pa ang nagpapakita ng kabutihang loob. Kaya narito kami upang bigyan ka ng pagkakataong makalabas. Inilabas ni Ate Vargas ang isang pirasong papel mula sa envelope at ipinasok ito sa pagitan ng mga rehas. Pirmahan mo ito, Maristela. Isang simpleng kasunduan na binabawi mo ang anumang karapatan o paghahabol sa lupang iniwan ni Cardo. Kapag ginawa mo ito, sasabihin namin sa kapitan na isang malaking pagkakamali lamang ang lahat at iuurong namin ang asunto. Tumingin ako sa papel. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng gumbilya sa pasilyo, nahuli ng aking paningin ang isang asul na logo sa folder na bitbit ng abogado Playa Sands Resort Development Corporation. Doon ay tuluyan ng nagtagpi-tagpi ang katotohanan sa aking isip. Hindi ito tungkol sa karangalan ng kanilang pamilya, nais nilang ibenta ang aking lupa sa isang malaking korporasyon ng mga dayuhan. Hindi ko pipirmahan yan, bulong ko. Ngunit sapat ang lakas nito upang marinig nila. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Leonora. Kahit mabulok ako sa kulungan, hindi ko ibibigay sa inyo ang lupang ipinangako ni Tatay Cardo para sa mga bata at ina sa bayang ito. Nangisay ang mukha ni Doña Leonora sa galit. Matigas ka talaga. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag inilipat ka na sa munisipyo bukas. Umalis sila na may kasamang banta. Nang gabi ring yon, sinabihan ako ng bantay na inihahanda na ang aking mga papel para sa paglipat sa bilangguan ng bayan. Ang takot ay unti-unting gumapang sa aking balat. Ngunit bago pa man ako tuluyang mawalan ng pag-asa, dumating si Cha Joseph. Hindi siya nag-iisa. Sa likod ng kura, paroko ay ang ilang mga opisyal ng barangay na may hawak na papel ng aking PAN, samantalang kalayaan. Nabayaran na ang aking piyansa. Nang lumabas ako ng istasyon sa ilalim ng ambon, hindi ko napigilang mapaluha. Sa ilalim ng maliit na bubong ng hintayan ng jeepney, naghihintay ang aking mga kapitbahay. May mga saging na saba na dala si Aling Nena, at may isang maliit na supot ng barya na iniabot sa akin ng isa pang ina. Tela pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan naming ipunin para makatulong sa piyansa mo. Umiiyak na, sabi ni Aling Nena. Niyakap ko sila ng mahigpit. Sila ang aking totoong pamilya. Ngunit ang aking luha ng pasasalamat ay napalitan ng lungkot ng hawakan ni Cha Joseph ang aking balikat. Tila may masamang balita, mahinahong sabi ng pare. Dahil sa reklamo ng pamilya Gamboa, pansamantalang sinuspinde ng tanggapan ng kalusugan ng munisipyo ang iyong lisensya bilang komadrona habang nililitis ang kaso. Parang gumuho ang aking mundo. Ang tanging bagay na nagbibigay ng saysay sa aking buhay ay kinuha rin nila sa akin. Wala akong nagawa kundi pumunta sa mansyon ng mga Gamboa upang kunin ang aking mga natitirang gamit. Ngunit hindi man lang ako pinayagang pumasok sa gate. Ang aking mga lumang damit ay nakalagay lamang sa dalawang itim na basurahan na nakatambak sa gilid ng daan. Tumingin ako sa itaas sa bintana ng silid namin ni Paulo. Madilim ang silid at mahigpit na nakasara ang mga kurtina. Magtatago siya. Pitpit ang aking mga basang bag. Naglakad ako sa ilalim ng ulan patungo sa lumang trampa ng barangay na matagal ng abandonado. Ang silid tanod sa likod ng gusali ang magiging bago kong tahanan. Pumasok ako sa maliit na silid na amoy alikabok at lumang papel. Nagpasalamat ako dahil kahit papaano ay may bubong na sumisilong sa akin. Nagsindi ako ng isang maliit na kandila at inilagay ito sa ibabaw ng lumang mesa. Ngunit nang hahawakan ko na ang kahoy na pinto upang ilak ito gamit ang aking dalang kadin, naramdaman ng aking mga daliri ang magaspang na bahagi ng kahoy. Napahinto ako. Ang kandado ng pinto ay wala na. At ang hamba ng kahoy malapit sa trangka ay may mga sariwang gasgas at lamat. May pumwersa at sumira sa pintong ito bago pa ako dumating. At ang mas nakatatakot na tanong narito, pa ba sila sa loob?
Bago pa man tuloy ang magliwanag ang mitsa ng aking gasera, isang mabilis na anino ang dumaan sa harap ng bintana ng silid-tanod. Mabilis kong hinipan ang apoy upang ibalik ang silid sa kadiliman. Hinawakan ko ng mahigpit ang isang kalawanging tubo ng bakal na nakita ko sa sulok at dahan-dahang sumulyap sa labas. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita ko ang mga sariwang bakas ng paa sa basang buhangin papalayo sa aking pinto patungo sa madidilim na puno ng niyog. Ang taong yon ay kanina pa narito, naghahanap ng kung ano bago ko pa naitabi ang aking mga gamit. Kumatog ang puso sa kaba, nungit pinalitan agad ito ng poot. Alam kong hindi ako titigilan ng mga Gamboa at ni Ate Vargas hanggat hindi nila nakukuha ang mga papeles ni Tatay Cardo. Nang masigurado kong wala na ang estrangero, muli kong sinindihan ang gasera at hinarap ang lumang baul ni Tatay Cardo na nasa sulok ng silid. Ang lumang kandado nito ay may mga gas-gas tanda na sinubukan itong pilitin ng kung sino, ngunit tila naantala sila nang dumating ako. Gamit ang hawak kong tubo ng bakal buong lakas ko itong winakli hanggang sa masira ang kalawanging trangka. Sa loob ng baul ay maingat na nakasalansan ang mga lumang talaan ng panganganak na sinulatan ni Tatay Cardo noong buhay pa siya, bilang katulong sa trampa kasama ang kanyang orihinal na sertipiko ng kamatayan. Kinuha ko ang sertipiko at tinitigan ang petsa ng kanyang pagpanaw, Hulyo 2 taon na ang nakalilipas. Kinabukasan maaga akong naglakad patungo sa palengke ng bayan para sa isang lihim na pakikipagtagpo kay Sarah, isang kaibigan, mula sa kabataan na ngayon ay nagtatrabaho bilang clerk. Sa tanggapan ng rehistro ng lupa sa munisipyo, nagkita kami sa isang madilim at masikip na eskinita sa likod ng mga tindahan ng isda. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang iniaabot sa akin ang isang nakatuping kopya ng kasunduan ng bilihan ng lupa na isumite ni Doña Leonora. Tela mag-iingat ka, bulong ni Sarah habang palingong-lingong sa paligid. Hindi si Doña Leonora ang nagpasa nito sa opisina. Ang nagdala ng dokumentong ito ay ang mismong asistent ni Ate Vargas. At narinig ko sa mga kasamahan ko na mabilis nilang naiproseso ang papeles dahil may malaking halaga ng pera na iniabot sa aming hepe. Nagpasalamat ako kay Sarah at mabilis na bumalik sa silid-tanod upang suliin ang dokumento. Inilatag ko sa lumang lamesa ang kopya ng kasunduan ng bilihan katabi ng mga orihinal na papeles ni Tatay Cardo. Doon ko natuklasan ang unang malaking kasinungalingan. Ang kasunduan ng bilihan ay may petsang Oktubre 15, 3 buwan pagkatapos pumanaw ni Tatay Cardo noong Hulyo 2. Paano makakapagbenta ng lupa at makakapagpirma ang isang taong 3 buwan nang nakahimlay sa sementeryo ng barangay? Ngunit ang mas nagpatunay sa aking hinala ay ang nakatatak na thumb mark o marka ng hinlalaki sa ibaba ng kasunduan. Kinuha ko ang mga lumang talaan ng panganganak ni Tatay Cardo. Sa bawat pahina, yon may malinaw na marka ng kanyang hinlalaki, gamit ang asul na tinta bilang patunay ng kanyang pag-assist sa mga panganganak. Ang mga marka ay may malilinaw na guhit pino at banayad ang mga kamay ng isang taong nag-alay ng buhay sa pag-aalaga ng bagong silang. Subalit, ang marka ng hinlalaki sa pekeng kasunduan ng bilihan ay madilim makapal na itim at tila ba kinaladkad ang balat sa papel. Malinaw na kinuha ang marka mula sa isang taong wala ng buhay o di kaya'y sadyang ginamitan ng wad na selyo. Mga hayop kayo, bulong ko sa gitna ng galit. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding puot habang tinititigan ng selyo ng notaryo publiko sa dokumento at Renato Santos, Iloilo City. Hinanap ko agad ang tulong ni Cha Joseph sa pamamagitan ng lumang telpono sa opisina ng kapilya. Matapos ang ilang oras na pagtatanong sa lungsod, kinumpirma ng pari ang ikalawang malaking patunay. Si Ate Renato Santos ay 2 taon nang patay at ang kanyang opisina sa Iloilo ay matagal nang abandonado bago pa man ginawa ang pekeng kasunduan. Ang buong dokumento ay isang malaking panloloko. At hindi lang ito gawa ng aking biyenan. Ito ay binuo ng maruming kamay ni Ate Vargas upang nakawan ako at ang buong barangay. Naramdaman ko ang kakaibang lakas na dumaloy sa aking ugat.
Hawak ko na ang katotohanang magliligtas sa akin at magpapabagsak sa kanila. Sumapit ang gabi at ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay naging mas malakas. Habang inaayos ko ang aking mga papeles sa ilalim ng gasera, narinig ko ang isang mabigat at nagmamadaling kalampag sa aking pinto. Mabilis kong itinago ang mga dokumento sa ilalim ng kutsyon at hinawakan muli ang bakal na tubo. "Sino yan?" sigaw ko. Tila parang awa mo na buksan mo ang pinto. Isang pamilyar ngunit basag na boses ang sumagot mula sa labas. Nang buksan ko ang pinto, pumungad sa akin si Paolo. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang buong katawan at amoy murang alak. Ang kanyang mga mata ay namumula sa iyak at takot. Agad siyang lumuhod sa aking harapan, humahawak sa aking basang palda habang humihikbi na parang bata. "Tela, patawarin mo ako. Tela, parang awa mo na yurong mo na ang laban na to." Pakiusap niya habang sumasayad ang no sa aking mga paa. "Huwag mo nang habulin ng lupa. Papatayin nila ako kapag hindi natuloy ang benta. Utang ko sa kanila ang buhay ko." Natigilan ako habang nakatingin sa aking asawang nakaluhod sa putik. Sino ang tinutukoy niyang papatay sa kanya? Biglang sumunggab si Paolo sa aking bag na nakasabit sa gilid ng mesa. Pilit na hinahanap ang susi ng lumang baul. "Ibigay mo sa akin, tela nasaan ang susi?" Hiningal niyang sigaw habang hinahablot ang lumang tela ng bag. Buong lakas ko siyang itinulak papalayo. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa basang sahig ng silid-tanod. Mukhang kaawa-awa at basang-basa ng ulan. Tinitigan ko siya ng may matinding pagnanaknak ng galit at pagkamuhi. Ano ba ang ginagawa mo, Paolo? Pagkatapos mo akong ipakulong at ipahiya sa buong barangay, na yun naman ay nananakawan mo pa ako sa sarili kong tahanan. Sigaw ko habang mabilis na inilalayo sa kanya ang aking bag. Tinakpan ni Paolo ang kanyang mukha gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay at nagsimulang umiyak ng malakas. "Nabaon ako sa utang sa sugal tela at sa mga maling negosyo. Kinuha na ni Ate Vargas ang mga bodega ng kopra ng pamilya namin bilang garantiya. Sinabi niya na kung hindi ko isusuko ang lupa mo, hiilahin nila ang mga ari-ariya ni Mama. Mawawalan kami ng lahat." "Kaya ibinenta mo ako?" malamig kong tanong. "Para iligtas ang mga bodega ninyo, mas pinili mo mabulok ang asawa mo sa kulungan?" Gumapang si Paolo, palapit sa aking mga paa, pilit na hinahawakan ang aking mga kamay. "Sacrifice naman, tela. Para sa pamilya natin, 10 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa resort na itatayo rito, bibili tayo ng mas malaking bahay sa lungsod. Makakapagsimula tayo muli." Naramdaman ko ang matinding pandiri habang nakatingin sa kanyang mukha. 10 taon akong nagtiis sa panghahamak ng kanyang ina na natiling tahimik dahil inakala kong may asawa ako magtatanggol sa akin sa oras ng kagipitan. Ngunit ngayon nakikita ko ang isang lalaking walang kaluluwa at ang sumira ng buhay ng iba para lamang maisalba ang sarili niyang karangyaan. Dahan-dahan kong inabot ang aking kaliwang kamay. Tiningnan ko ang manipis na singsing sa kasal na suot ko sa loob ng 1 dekada. Dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking daliri. Hinawakan ko ang kanyang malamig at nanginginig na palad, pinilit kong ibuka ang kanyang mga daliri at inilagay doon ang gintong singsing. "Tapos na tayo, Paolo." Mahina ngunit matatag kong sabi. "Ibinenta mo na ang kaluluwa mo kay Vargas, ngunit hinding-hindi ko hahayaang isama mo ako sa impyerno mo. Umalis ka na." Bago pa man makasagot si Paolo, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng prampa. Ang maliwanag na headlight ng kotse ay tumagos sa bintana ng silid-tanod, nagdadala ng nakabubulag na liwanag. Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Vargas kasama ang 2 sa kanyang mga tauhan na may malalaking katawan. Mabilis na tumayo si Paolo at sumiksik sa likod ko tila isang asong takot na takot sa kawain ng kanyang amo. Inilibot ni Vargas ang kanyang paningin sa luma at gumuho-guhong silid-tanod bago itinuon ang kanyang mapang uyam na tingin sa akin. "Maristela, panimula ng abogado na may malamig na ngiti."
Nabalitaan kong naghahanap-hanap ka raw ng butas sa kontrata ng lupa. Hayaan mong paalalahanan kita. Isang tawag ko lang sa Regional Health Office, hindi lang suspensyon ang matatanggap mo. Sisiguraduhin kong tuluyan nang makakansela ang lisensya mo bilang komadrona. Hinding-hindi ka na makakahawak ng kahit isang sanggol sa bayang ito. Sumenyo siya sa kanyang mga tauhan na lumapit sa akin upang takutin ako. Napahakbang ako paatras, ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit, isang ingay ng mga boses ang narinig mula sa labas. Subukan ninyong hawakan si Tela, sigaw ng isang pamilyar na boses. Bumukas ng malakas ang pinto at bumungad si Aling Nena, kasunod si Mang Tomas at ang higit sa 10 kapitbahay mula sa barangay. May hawak silang mga kahoy, flashlights at ang ilan ay may dalang itak na ginagamit sa pagsasaka. Tumayo sila sa pagitan ko at ng mga tauhan ni Vargas bumuo ng isang matatag na pader ng tao. Wala kayong karapatang pumasok at manakot dito, sigaw ni Mang Tomas habang itinuturo ang kanyang hawak na kahoy kay Vargas. Umalis kayo rito bago namin tawagin ang buong barangay. Napatitig si Vargas sa galit na mukha ng mga mamamayan. Alam niyang hindi maganda para sa kanyang negosyo ang magkaroon ng gulo sa barangay bago pa man magsimula ang proyekto. Numiti siya ng mapang-api at inayos ang kanyang Amerikana. Magsasama-sama talaga ang mga hampas lupa. Sulyap niya kay Paulo na nanginginig sa takot. Sige, magpakasaya kayo ngayon. Ngunit ang lupang ito ay gigibain din ng mga makina sa darating na pista. Umalis si Vargas kasama ang kanyang mga tauhan. Si Paolo naman ay mabilis na sumunod sa kanila. Lumabas sa pinto nang hindi man nang lumingon sa akin. Nang makaalis sila, napaupo ako sa upuan. Nanginginig ang aking buong katawan sa matinding emosyon, ngunit puno ng pasasalamat sa aking mga kapitbahay na unti-unting nag-alisan matapos akong masigurong ligtas. Ilang minuto lamang ang lumipas, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Cha Joseph, hiningal at basang-basa ang kanyang payong. Tela hiningal niyang sabi habang may hawak na isang lumang sulat. May magandang balita. May isang matandang madre sa Dioses na nakaalala. Bago pumanaw si Tatay Cardo, may iniwan siyang home ng mga dokumento ng pamilya mo sa pinakalumang archive ng ating simbahan. 30 taon na ang nakalilipas. May kinalaman ito sa iyong tunay na ina. Isang matalim na tunog ng balinang bakal ang umalingaw nang sa madilim na koridor ng simbahan ng piliting iikot ni Cha Joseph ang lumang susi sa pinto ng silid-imbakan sa basement. Napakaluma na ng susi, Tela. Bulong ng pari habang tinitingnan ang naiwang bahagi ng tansong susi na nabaon sa loob ng lumang kandado. Ngunit huwag kang mag-alala. May lumang kasangkapan sa altar na maaari nating gamitin upang piliting buksan ito. Gamit ang isang mabigat na sinsel na bakal dahan-dahang winakli ni Cha Joseph ang trangka ng pinto hanggang sa bumukas ito ng may malakas na langit-nit. Ang hangin na lumabas mula sa silid ay mabigat, malamig at amoy alikabok, amag at lumang papel. Dito nakaimbak ang daan-daang mga lumang libro ng parokya ng San Juan Bautista, mga talaan ng binyag kasal at kamatayan na nagmula pa noong panahon ng digmaan. Sinundan ko ang pari pababa sa madilim na hagdanan, hawak ang aking gasera na nagbibigay ng maliit na bilog ng dilaw na liwanag sa madilim na silid. Sa paligid namin ay may mga lumang kahoy na estante na puno ng mga librong gumuho-guho na ang mga pahina. Sa pinakasulok ng basement, sa likod ng mga nakatambak na sirang rebulto ng mga santo, ay may nakita kaming isang lumang baul na gawa sa mahogany na natatakpan ng makapal na sapot ng gagamba. Hinatulang ko ng tingin ang ibabaw ng baul. Kahit na natatakpan ng makapal na dumi, malinaw kong nabasa ang nakaukit na pangalan sa lumang kahoy, Elena Gamboa. Siya nga, bulong ko habang nanginginig ang aking mga kamay sa paglilinis ng alikabok sa ibabaw ng baul. Nang buksan ko ang takip, ang unang bumungad sa akin ay isang maliit na larawan. Isang lumang itim at puting litrato ng isang magandang batang babae.
Napasinghap ako. Ang pakiramdam ay parang tumitingin ako sa isang salamin. Ang parehong kulot na buhok, ang parehong hubog ng ilong, at ang malulungkot ngunit matatag na mga mata iyon, ang mukha na nakikita ko sa tuwing tumitingin ako sa sarili ko. Si Elena, bulong ni Cha Joseph, na tumitingin din sa larawan. Ang bunsong kapatid ni Leonora na matagal nang sinabing pumanaw sa ibang bayan. Sa tabi ng larawan ay may isang lumang libro ng binyag noong taong 1991 at isang makapal na kwaderno na naglalaman ng mga sulat. Kinuha ko ang kwaderno at binuksan ang unang pahina. Ang panulat ay pino at maganda, ngunit ang bawat salita ay puno ng luha. Para kay Cardo. Kung mababasa mo ito, maaring wala na ako sa mundong ito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak na si Maristela. Itago mo siya sa pamilya Gamboa. Ang aking kapatid na si Leonora, mas pinili niyang protektahan ang karangalan ng pamilya kaysa sa buhay ko at ng aking anak. Habang binabasa ko ang mga sumunod na pahina, unti-unting nabuksan ang isang madilim na lihim na ibinaon sa loob ng 30 taon. Si Elena ay nahulog sa isang mahirap na mangingisda. Dahil sa takot sa kahihiyan at pagkasira ng kanilang katayuan sa lipunan, pinalayas ni Leonora ang kanyang sariling kapatid, tinanggalan ng karangalan at pinagbantaan. Nang magdalang tao si Elena, wala siyang matakbuhan, kundi si Tatay Cardo na nooy isang mabuting katulong sa simbahan. Bago pumanaw si Elena sa panganganak pinangako niya si Cardo, na palalaking parang sariling anak si Maristela at hinding-hindi ipapaalam ang kanyang tunay na pagkakakilanglan, maliban na lamang kung may panganib na darating. Nang ilipat ko ang pahina ng libro ng binyag, isang maliit na bagay ang nalaglag sa aking kandungan. Ito ay isang maliit na litin ng buhok ng sanggol na nakatali ng kupas na asul na laso. Pinulot ko ito at inilagay sa aking pisingi. Ang aking totoong ina na kailanman ay hindi ko nayakap, ay nag-iwan ng bahagi ng kanyang sarili para sa akin. "Tela, tingnan mo ito," tawag ni Cha Joseph habang itinuturo ang isang opisyal na titulong lupa na nasa ilalim ng baul. Ito ang orihinal na titulo ng lupang nasa baybayin. Hindi ito pagmamay-ari ni Tatay Cardo. Ang lupang iyon ay ang tanging pamana ng aking lolo sa aking ina na si Elena bago ito pinalayas. Nang pumanaw si Elena, otomatikong napunta ang karapatan ng lupa sa kanyang anak sa akin. Isinulat lamang ito sa ilalim ng pangalan ni Cardo bilang tagapang-alaga upang hindi makuha ng mga Gamboa. Nangangahulugan ito na ang lupang ipinaglalaban ko ay akin talaga. At alam ni Doña Leonora ang katotohanan ito. Alam niya na ako ang kanyang pamangkin mula sa dugo ng kanyang kapatid na pinaslang niya sa pamamagitan ng pagpapalayas. Nang magpakasal ako kay Paolo, tinanggap niya ako sa kanilang tahanan upang bantayan ako upang masiguradong hindi ko kailanman matutuklasan ng aking tunay na pagkakakilanlan. At ngayon ay sinusubukan niyang nakawan ako muli ng huling alaala ng aking ina. Ang aking puso ay parang nawasak sa matinding sakit. Ngunit ang bawat pira-piraso niyon ay muling nabuo bilang isang matigas na bakal ng determinasyon. Hindi na ako ang mahirap na komadro ng maaaring tapakan ng kanilang pamilya. Ako, si Maristela, ang tunay na tagapagmana ng lupang ito. Kailangan nating dalhin ang mga papeles na ito sa lungsod, Cha? Sabi ko habang mabilis na inilalagay ang mga dokumento sa aking bag. Ngunit bago pa man kami makahakbang patungo sa hagdanan, isang mabigat na tunog ng mga yabag ng sapatos ang narinig mula sa itaas. Ang dilaw na liwanag ng isang malakas na flashlight ay tumama sa aming mga mata mula sa dulo ng hagdanan. Sa gitna ng dilim, bumaba si Ate Vargas kasama ang kanyang 2 tauhan. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang pulang can ng gasolina. Mumiti si Vargas, ang kanyang mukha ay mukhang demonyo sa ilalim ng anino ng basement. "Napakagaling mo talagang maghanap, Maristela," malamig niyang sabi habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ngunit ang mga lihim ng patay ay dapat manatiling baon sa lupa. Kasama mo. "Cha Joseph, nasaan po kayo?"
Ang boses ng mga voluntaryong naglilinis ng simbahan para sa darating na pista ay narinig mula sa itaas ng hagdanan. Ang kanilang mga yabag at kwentuhan ay mabilis na lumapit. Naimbag na unapatigil si Ate Vargas. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan pagkatapos ay muling itinuon ang kanyang mapang-uyam na paningin sa akin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang flashlight at sumenyas sa kanyang tauhan na itago ang can ng gasolina sa likod ng lumang estante. Hindi pa rito nagtatapos ito, Maristela. Bulong ni Vargas, ang boses ay puno ng nakatutunaw na banta. Mag-enjoy ka muna sa pista. Mabilis silang umakyat at nagkunwaring tinutulungan lamang si Cha Joseph na suriin ang kaligtasan ng basement. Nang makaalis ang abogado kasama ang kanyang mga tauhan, humawak ako sa braso ng pari upang suportahan ang aking nanginginig na katawan. Ngunit ang panginginig na iyon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na galit na ngayon ay tuluyan ng sumakop sa aking buong pagkatao. Dala kailangan nating pumunta sa mga pulis sa lungsod. Nag-aalalang sabi ni Cha Joseph habang iniayos ang aking basang bag. Hindi siya, sagot ko habang pinatutuyo ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. May isang tao muna akong kailangang harapin. Clutching my bag tightly against my chest neck, lakad ako sa ilalim ng ulan, patungo sa mansyon ng mga Gamboa. Ito ang bahay kung saan ibinigay ko ang 10 taon ng aking buhay bilang isang masunuring asawa at manunungkulan sa pamilya. Pumasok ako sa gate nang hindi pinapansin ang tawag ng katulong na nagmamadaling sumunod sa akin. Dumiretso ako sa malawak na sala na may sahig na marmol. Dun sa harap na isang marang, yang altar na gawa sa mahogany, nakaupo si Doña Leonora sa kanyang malaking upuan time-team na nagdarasal habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Lumakad ako papalapit at walang pag-aalinlang ang itinapon ng lumang larawan ni Elena sa gitna ng altar sa tabi ng estatwa ng Birheng Maria. Isang matalim na kalansing ng mga butil ng rosaryo ang umalingaw-ngaw sa sala nang biglang bitawan ni Doña Leonora ang kanyang hawak. Ang kanyang rosaryong gawa sa birding jade ay nalaglag at gumulong sa malamig na marmol. Saan? Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong habang nakatitig sa mukha ng kanyang kapatid sa larawan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila ba nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Itinapon ko rin ang lumang libro ng binyag at ang mga sulat ni Elena sa ibabaw ng lamesa sa kanyang harapan. Alam mo kung saan ko ito nakuha, Tita Leonora? Malamig kong sabi, mariin kong binigkas ang salitang tita na nagpabigla sa kanya. Alam mo, mula pa noong unang araw na pumasok ako sa bahay na ito na ako ang anak ni Elena, ipinakasal mo ako kay Paolo para lamang mabantayan mo ako upang masiguradong hindi ko kailanman matutuklasan na ang lupang ibinebenta ninyo ngayon ay ang huling pamana ng aking ina. Mabilis na tumayo si Doña Leonora, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na tindig upang labanan ng takot at hiya. Anong Tita Baka, nakakalimutan mo kung sino ka, Maristela? Bulyaw niya, ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. Isang dukhang komadrona na walang pangalan. Tama ang ginawa ko, 30 taon na ang nakalilipas. Si Elena ay isang malaking kahihiyan sa pamilya Gamboa. Nahulog siya sa isang mabahong mangingisda. Kung nalaman ng buong bayan ang tungkol sa kanya, kakalad ka rin sa putik ang pangalan ng ating pamilya. At ikaw, dapat ay may utang na loob ka sa akin. Kung hindi kita pinayagang pakasalan si Paolo, baka namamalimos ka na ngayon sa kalye. Napatitig ako sa kanya. Walang bakas ng pagsisisi o hoyhan sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang hiya at zanting ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng sarili niyang kapatid. Tumayo ako sa ilalim ng dambana ng kanilang altar. Ang aking anino ay humaba sa pader, tila ba mas matangkad at mas malakas kaysa sa kanyang nanginginig na katawan. Wala akong utang na loob sa isang magnanakaw at mamamatay tao. Sagot ko ng may buong paninindigan.
Hindi ko kailangan ang pangalang Gamboa. Hindi ko kailangan ang marumi ninyong yaman. Ngunit ang lupang iyon kukunin ko yon. Tatayuan ko yon ng trampa para sa mga mahihirap na ina. At ilalagay ko ang pangalan ni Elena sa harap ng gusali. At sa darating na pista, sisiguraduhin kong malalaman ng buong bayan kung anong klaseng hayop ang sinasamba nila. Tumalikod ako at naglakad palabas nang hindi siya nililingon. Naiwang nang inginig sa galit at takot si Doña Leonora sa gitna ng sala. Sa oras na sumara ang pinto ng mansyon, mabilis siyang tumakbo patungo sa telpono sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniikot ang numero ni Ate Vargas. Ate Vargas, gawin mo ang lahat ng paraan. Tamti niya ang boses ay puno ng marahas na desperasyon. Patagin mo ang lupang yon. Wasakin mo ang trampa bago sumapit ang pista. Ayokong makita ang mukha ng babaeng yon muli. Isang sunod-sunod na kalos sa aking pinto ang narinig ko sa kalagitaan ng gabi na sinunda ng isang mabigat na bagsak. Mabilis kong binuksan ang trangka. Pumungad sa akin si Paolo, tuluyang bumagsak sa sahig ng silid-tanod. Gula-gulanit ang kanyang jacket, may mga sariwang galos at dugo ang kanyang mga kamay, at mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib ang isang makapal na asul na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding takot, at ang kanyang paghinga ay mabilis at gumaralgal. Paolo, ano ang nagyari sa iyo? Tanong ko habang pinipigilan ang aking sarili na hawakan siya. Nanatili akong nakatayo, malamig ang aking sulyap. Tela, tumunog ang alarma sa opisina ni Vargas nang piliting kong buksan ang drawer ng kanyang mesa. Hiningal niyang kwento nang inginig ang buong katawan habang sumasandal sa pader. Pumasok ako roon. Gusto ko sanang kunin ang garantiya ng utang ni Mama. Ngunit huli na nakuha ko ito, Tela. Nakuha ko ang katotohanan. Inabot niya sa akin ang asul na folder na may mansa ng kanyang sariling dugo. Basahin mo, Tila. Basahin mo kung paano kami pinatay ng taong pinagkatiwalaan namin sa loob ng maraming taon. Humihikbi niyang sabi. Pinuksan ko ang folder sa ilalim ng liwanag ng aking gasera. Habang binabasa ko ang mga dokumento sa loob, ramdam ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Ito ay mga kasunduan sa overlapping mortgage ng mga bodega ng kopra ng pamilya Gamboa. Sa pamamagitan ng mga tago at mapanlinlang na kondisyon na sadyang isiningit ni Ate Vargas sa mga pautang niya kay Paolo sa nakalipas na mga taon, ang lahat ng ari-ari ng pamilya ay opisyal nang nailipat sa pangalan ng shell company ng abogado noong nakaraang linggo pa. Ate Vargas looked at me like I was a cockroach teller. Patuloy ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nahuli niya ako sa opisina niya bago ako nakatakas, ngunit hindi niya tinawag ang mga pulis, tumawa lang siya. Sinabi niya sa akin, ang tanga ninyong mag-ina. Akala ng ina mo ay naililigtas niya ang pangalan ninyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng lupa ni Maristela. Tingnan mo ang mga papel na yan. Matagal nang pinirmahan ng ina mo ang kasunduan na nagbibigay sa akin ng lahat ng bodega ninyo nang hindi niya namamalayan. Natigilan ako habang nakatingin sa mga pirma ni Doña Leonora sa ibaba ng mga dokumento. Ang matandang babae sa kanyang labis na pagnanais na protektahan ang kanyang wad na karangalan at takot sa kahihiyan ay nagpaloko sa mismong agila na kanyang pinakain. Ang buong yaman ng mga Gamboa, ang mga bodega ng kopra na itinayo ng kanilang mga ninuno ay wala na. Sila ay opisyal ng mga pulube. Napatingin si Paolo sa aking mga kamay. Ang aking mga kamay na may mga sugat at gasgas dahil sa pagtatrabaho bilang komadrona, ngunit malinis mula sa anumang pandaraya. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang aking mga daliri. Ngunit bago pa man ito dumikit, mabilis niya itong binawi tila ba na pagtanto niyang wala na siyang karapatang humawak sa akin. Ang tanging kapayapaan na meron ako sa buhay ko ay nung magkasama pa tayo sa maliit nating kusina, Tela. Pag-amin niya ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang maruming mukha. Pinuwag ko ang lahat dahil sa kasakiman ko. Tela, parang awa mo na. Tulungan mo kami.
Kung ibibigay mo kay Vargas ang lupa ng ina mo, makaibalik niya sa amin ang kahit isang bodega. Let's talk to him, Tela. O kaya ay tumakas na lang tayo sa Manila. Tumingin ako sa kanya nang may matigas na paninindigan. Walang bakas ng awa sa aking puso para sa kanyang kahinaan. Hindi ko ililigtas ang pamilya mo, Paulo. Sagot ko ng may buong lamig. Hindi ko isusuko ang huling alaala ng aking ina upang ibayad sa mga kasalanan at utang ninyo. Ngunit kung gusto mong makabawi sa lahat ng ginawa mo sa akin, may isang paraan. Ano yon, Tela? Tanong niya nang may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Tumayo ka sa harap ng korte ng barangay at magtestigo laban kay Vargas sa araw ng pista. Ipakita mo ang mga papel na yan sa buong derbayan. Yan na lamang ang tanging paraan upang maisalba mo ang natitirang bahagi ng iyong pagkatao. Tugon ko habang itinuturo ang asul na folder. Bago pa man makasagot si Paulo, isang malakas na ugong ng mabigat na makina ang narinig mula sa labas ng baybayin. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay tila ba nanginginig. Mabilis kaming tumingin sa bintana. Sa gitna ng madilim na gabi, isang malaking truck ang nakaparada sa hangganan ng lupa ng aking ina. Ibinababa mula rito ang isang malaking yellow bulldozer. Nakita ko si Ate Vargas na nakatayo sa tabi ng makina may hawak na megaphone at sumisigaw sa kanyang mga tauhan habang itinuturo ang aking maliit na silid tanod. Simulan ang pagpatag bukas ng umaga. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Walang matitirang nakatayo sa lupang ito pagdating ng pista. Isang nakatutulig na dagundong ng makina ng bulldozer ang sumalubong sa aming paggising, tila ba dambuhalang hayop na nagbabadya ng aming katapusan. Nang sumilip ako sa bintan, nakita ko ang dulo ng dalampasigan na pinaliligiran na ng mga armadong gwardiya ni Ate Vargas. Ngunit sa kabila ng kanilang mga baril at ng naglalakihang makina, hindi ako natakot. Ngayong umaga, bago sumapit ang mismong araw ng kapistahan ng San Juan Bautista, sisimulan ko ang aking pagbawi. Sa tulong ni Cha Joseph, ginamit namin ang lumang batas ng simbahan. Sa linggo ng pista, ang anumang aktibidad ng kawanggawa na opisyal na itinataguyod ng parokya ay itinuturing na bahagi ng relihiyosong gawaing protektado ng dioceses. Kaya naman bago pa man makalapit ang mga makina sa aming silid-tanod, nagtayo na kami ng malalaking lona at lamesang kawayan sa gitna mismo ng lupain ng aking ina. Magandang umaga, Tela. Narito na kami, tawad ni Aling Nena, habang hila-hila ang isang kariton na may dalang mga kaldero ng mainit na kape at pandesal. Kasunod niya ang higit sa 30 kapitbahay. Ang ilan ay naddala ng mga silya, ang iba naman ay tumulong sa pag-aayos ng aking mga kagamitan sa pag-anak. Ang mga buntis mula sa malalayong sityo ay nagsimula na ring dumating nakapila ng maayos sa ilalim ng mga lona upang magpasuri sa akin. Ang lupang ito na nais nilang gawing resort para sa mayayaman ay naging isang buhay na ospital para sa mga nangangailangan. Nang makita ang dumaraming tao, sumigaw ang asistent ni Vargas sa driver ng bulldozer. Sige na, sagasaan ninyo ang mga tent na yan. Walang permiso ang mga yan mula sa munisipyo. Nang umabante ang malaking yellow bulldozer, ramdam ko ang panginginig ng buhangin sa ilalim ng aking mga paa. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo ako patungo sa harapan ng makina. Tumayo ako ng tuwid sa tapat mismo ng matatalas na ngipin ng bakal na blade nito. Tinitigan ko ng diretso sa mga mata ang driver. Sige, sagasaan mo ako. Sigaw ko sapat na upang marinig niya sa kabila ng ingay ng makina. Ngunit alalahanin mo, karding ako ang nagpaanak sa asawa mo nung nakaraang taon ng walang hininging kapalit, kung kaya ng konsensya mong patayin ang taong nagligtas sa anak mo. Sige, iabante mo ang makinang yan. Napatitig sa akin ng driver, ang kanyang kamay sa kambe ay nanginginig. Sa sandaling iyon si Mary, isang batang ina na binuhat ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol ang batang ini. Ligtas ko mula sa isang mahirap na panganganak ay tumakbo at tumayo sa aking tabi. Kung sasagasaan mo si Tela, isama mo na kami ng anak ko.
sigaw ni Mary habang yakap ang kanyang sanggol. Kasunod nito, ang iba pang mga ina at kapitbahay ay humawak kamay at bumuo ng isang mahabang pader ng tao sa harap ng bulldozer. Dahan-dahang pinatay ng driver ang makina ng sasakyan. Lumabas siya at umiling sa kanyang supervisor. "Hindi ko kaya ito," sabi niya. Ilang sandali pa ay dumating ang SUV ni Ate Vargas kasama si Kapitan Jose. Lumabas ang abogado galit na galit habang iwinagayway ang isang papel. "Maristela May, kautusan kami sa pagpapaalis mula sa munisipyo," sigaw ni Vargas. "Ilegal ang ginagawa ninyo rito. Ang lupang ito ay pribadong ari-arian na ng aming korporasyon." Humarap sa kanya si Cha Joseph, hawak ang isang dokumento na may opisyal na selyo ng obispo. "Ate Vargas, mahinahong," sabi ng pari, "ngunit may autoridad. Ang lupang ito ay opisyal nang inilagay sa ilalim ng espiritual na proteksyon ng Arkidyos, para sa linggo ng pista bilang dambana ng kawanggawa. Ayon sa konkordat ng simbahan at pamahalaan, hindi mo maaaring galawin ang mga lona at aktibidad na ito nang walang pahintulot mula sa obispo. Kung ipagpapatuloy mo ang paggamit ng dahas, haharap ang iyong korporasyon sa isang opisyal na kaso mula sa simbahang Katolika." Napakagatlabi si Vargas sa matinding galit. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Alam niyang talo siya sa pagkakataong ito sa harap ng batas ng simbahan at ng galit na komunidad. "Sige, magdiwang kayo ngayon," bulong niya sa akin habang dahan-dahang lumalapit. "Ngunit sisiguraduhin ko na bago sumapit ang bukas, wala kayong matitirang kahit anong papel upang patunayan ang karapatan mo sa lupang ito." Sumapit ang gabi at ang buong bayan ay nagliwanag sa mga makukulay na banderitas at tugtog para sa bisperas ng pista. Ngunit hindi ko magawang matulog. Nanatili akong gising sa loob ng silid-tanod, suot ang aking puting uniforme ng kumadrona naghahanda para sa laban bukas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang amoy ng usok. Nang tumingin ako sa bintan, patungo sa direksyon ng bayan kung saan nakatayo ang lumang simbahan. Nakita ko ang isang malaking kulay kahel na liwanag na sumasayaw sa langit. "Ang simbahan!" sigaw ng isang kapitbahay sa labas. "Nasusunog ang simbahan!" Doon ko natanto ang huling masamang plano ni Vargas. Sinusunog nila ang archive ng parokya upang tupukin ang aking mga katibayan bago sumapit ang umaga. Isang makapal at maitim na usok ang pumailan lang mula sa gintong kampanaryo ng lumang simbahan, kasabay ng biglang paghinto ng masayang tugtugan ng banda para sa kapistahan. Nasusunog ang archive, tulong. Ang sigaw ng mga tao ay narinig sa buong paligid habang nagtatakbuhan ng mga mamamayan, bit-bit ang mga timba ng tubig. Tumakbo ako patungo sa simbahan habang ang puso ko ay tila ba gustong lumabas sa aking dibdib. Ang silid-imbakan kung saan naroon ang baul ng aking ina ay tuluyan ng nilalamon ng naglalakihang pulang apoy. Natanaw ko sa di kalayuan ang asistent ni Ate Vargas na mabilis na sumakay sa isang motorsiklo at humarurot papalayo. "Ang mga papeles ng ina ko, ang baul ni Elena," sigaw ko sa gitna ng desperasyon habang sinusubukan kong pumasok sa nasusunog na pinto. Ngunit pinigilan ako ng dalawang lalaki. "Huwag tela masyadong mapanganib. Babagsak na ang kisame," sigaw nila. Ngunit bago pa man ako tuluyang mawala ng pag-asa, isang pamilyar na bulto ng tao ang mabilis na sumugod patungo sa nasusunog na silid. "Si Paolo, Paulo, huwag," sigaw ko, ngunit hindi siya nakinig. Tuluyan siyang nawala sa loob ng makapal at nakalalasong usok. Ang sumunod na ilang minuto ay naging pinakamahabang sandali ng aking buhay. Huminto ang aking paghinga habang nakatitig sa lumilyab na pinto. Nang tila ba mawawala na ako ng pag-asa, isang tao ang gumapang palabas mula sa usok. Si Paolo umuubo ng madugo. Sunog ang kabilang dulo ng kanyang damit at may matinding pasok ng apoy ang kanyang buong kanang braso.
Ngunit mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib ang maitim na baul ni Elena na binalot niya sa kanyang basang jaket. Bumagsak si Paolo sa aking paanan, hiningal at nanginginig sa sakit. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang mga matang puno ng uling at luha. Tela, nailigtas ko ang katotohanan para sa iyo, bulong niya bago tuluyang nawalan ng malay. Babilis siyang inasikaso ng mga voluntaryong medikal. Nang mapatay ang apoy, ang balita tungkol sa sunog at sa pagtatangkang sirain ang mga dokumento ng simbahan ay mabilis na kumalat. Sa halip na matuloy ang tradisyonal na prosesyon ng pista, ang libu-libong mamamayan ng Iloilo, kasama ang alkalde at ang hepe ng pulisya, ay nagtipon sa malawak na plaza sa harap ng simbahan. Doon din ay naroon si Ate Vargas at Doña Leonora na nakatayo malapit sa kanilang SUV. Tiwala na natupok na ng apoy ang lahat ng katibayan laban sa kanila. Ngunit umakyat si Cha Joseph sa mataas na hagdanan ng simbahan, hawak ang isang mikropuno. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng uling, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang autoridad sa buong plaza. Mga mamamayan ng Iloilo sa araw na ito ng ating kapistahan, hindi lamang ang dumi ng ating kapaligiran, ang ating lilinisin, kundi maging ang dumi ng kasinungalingan na matagal nang sumasakal sa ating komunidad. Tumayo ako sa tabi ng pare. Hawak ko ang baul ni Elena na ngayon ay bukas na. Kinuha ko ang lumang sulat ng aking ina at binasa ito sa harap ng libu-libong tao. Ang aking boses na pinalakas ng sound system ng parokya ay naging boses ng hustisya na 30 taon nang ipinagkait. Inilahad ko kung paano pinalayas ni Doña Leonora ang sarili niyang kapatid upang suluhin ang pamana at kung paano niya ako ginawang katulong sa kanyang bahay habang sinusubukan niyang nakawan muli sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Kasi nungalingan yan isang kathang isip ng isang baliw na komadrona. Sigaw ni Doña Leonora mula sa damdong pilit na itinatago ang kanyang pangangatog. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad si Paolo patungo sa hagdanan. May balot na puting gasa ang kanyang buong kanang braso. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang asul na folder na naglalaman ng mga dokumento ng panloloko ni Vargas. Hindi ito kasi, nuwalingan mama, sabi ni Paolo sa mikropo. No ang kanyang boses ay nanginginig, nuwit puno ng determinasyon. Ako mismo ang nagdala ng demanda laban kay Tela sa utos ni Ate Vargas upang i-delay ang pagremata sa aming mga bodega ng kopra. At ito ang patunay na niloko rin tayo ni Vargas. Kinuha na niya ang lahat ng ari-arian natin. Isang malakas na ingay ng pagkagulat at galit ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang mga kapitbahay na matagal nang nagtitiis sa pagiging mapagmataas ng mga Gamboa ay nagsimulang sumigaw ng put kay Leonora at Vargas. Mga magnanakaw! Walang puso! Sigaw ng mga mamamayan. Sinubukan ni Ate Vargas na umatras patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga pulis munisipyo. Inabot ni Cha Joseph sa hepe ng pulis. Siya ang orihinal na titulo ng lupa mula sa baul ni Elena, kasama ang sertipiko ng binyag at ang mga kasunduan sa mortgage na nakuha ni Paolo. Ate Vargas, Doña Leonora, sumama kayo sa amin sa presinto para sa mga kasong luadaw, falsification of public documents at arson. Malamig na utos ng hepe ng pulis, habang pinaliligiran sila ng mga teenager na may posas. Nang piringan ng posas si Vargas, ang ilang mga kapitbahay mula sa palengke ay nagsimulang magtapon ng mga bulok na kopra at gulay sa kanyang direksyon bilang tanda ng kanilang matinding galit. Si Doña Leonora naman ay tuluyang nanghina. Napaluhod siya sa sementadong hagdanan ng simbahan, marumi ng usok ang kanyang mamahaling bestido, habang tinatakpan ang kanyang muka sa tindi ng hiya na mas masakit pa sa anumang parusa ng batas. Sa sandaling yon, ang dambuhalang kampana ng lumang simbahan ay nagsimulang tumunog, hindi upang magbabala ng sunog, kundi upang ipahayag ang tagumpay ng katotohanan. Lumakad ako pababa ng hagdanan ng simbahan. Nadaanan ko si Doña Leonora
na nakaupo pa rin sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang muka at tinitigan ako gamit ang kanyang mga matang, wala ng buhay. Manalong-manalo ka na, Maristela. Samsi niya ng may pait. Ngunit pinatay mo rin ang pamilyang ito. Masaya ka na ba? Tinitigan ko siya nagmay kalmadong mukha. Niyakap ko ang aking canvas bag na naglalaman ng mga sulat ng aking ina at naramdaman ko ang isang malawak, malinis at walang hanggang kapayapaan sa aking puso. Hindi ko pinatay ang pamilya mo, Leonora, sagot ko. Ang sarili ninyong kasakiman ang pumaslang sa inyo at nayon natupad na ang karma. Isang lumang truck na puno ng mga sirang kasangkapan ang dahan-dahang lumabas sa malaking gate ng mansyon ng mga Gamboa sa ilalim ng nakabubinging katahimikan ng buong kalsada. Tumingin ako mula sa di kalayuan habang ang malalaking pulang anunsyo ng foreclosure ng bangko ay idinidikit sa mga posteng semento ng gate. Ang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan at pagiging mapagmataas ni Doña Leonora ay kinuha na ng bangko upang siasatin ang mga natitirang utang ng pamilya. Napilitang lumipat ang aking biyenan sa isang maliit na barong-barong na kawayan sa dulo ng barangay. Ang babaeng dati ay hindi makatapak sa lupa nang walang sapin sa paa ay nakatira na ngayon sa karuhan iniiwasan at kinamumuhian ng mismong mga kapitbahay na dati niyang minaliit. Naglakad ako patungo sa dalampasigan. Ang malalaking yellow bulldozer na dati ay nagbabanta sa aking silid, tanod ay unti-unti nang isinasakay sa isang malaking barge upang ibalik sa lungsod. Malinis at payapa na muli ang hangin mula sa dagat ng Iloilo. Naroon si Paulo, naghihintay sa akin sa tabi ng lumang puno ng talisay. May suot siyang simpleng kamiseta, bitbit ang isang lumang canvas bag at may nakataling benda pa rin sa kanyang konang braso. Lilisan na siya ngayong hapon patungong Manila upang magtrabaho bilang isang kargador sa daungan para unti-unting bayaran ang mga natitirang utang ng kanilang pamilya. Tela! Mahina niyang tawag nang makalapit ako. Inabot niya sa akin ang isang maliit at nakatuping piraso ng papel. Liham ito mula kay Mama. Isinulat niya ito bago kami umalis sa mansyon. Gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Bulong ni Paulo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Tinanggap ko ang papel, ngunit hindi ko ito binuksan. Dahan-dahan ko itong isinilid sa bulsa ng aking uniforme. Alam kong may mga sugat na hindi kayang burahin ng isang pirasong papel at hindi ko na kailangan ng kanyang paghingi ng tawad upang magpatuloy sa aking buhay. Tumingin sa akin si Paulo, may kaunting pag-asa sa kanyang basang mga mata. Tela, darating kaya ang araw kapag nakabayad na ako sa lahat ng kasalanan ko? May pag-asa pa ba tayong dalawa? Tinitigan ko siya. Wala akong nararamdamang galit sa aking puso, ngunit wala na ring natitirang pag-ibig. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati, Paolo. Pinatatawad na kita upang lumaya ang aking isip mula sa galit. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay tuluyan ng namatay noong araw na dinala mo ang mga tanod upang ipakulong ako. Lumakad ka na, Paolo. Magbagong buhay ka. Nayak si Paulo, ngunit dahan-dahan siyang tumango. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ako bilang kanyang asawa. Tumalikod siya at naglakad patungo sa naghihintay na jeepney, tinatahak ang bagong daan ng kanyang buhay na may mabigat ngunit malinis na konsensya. Pagkalipas ng ilang araw sa ilalim ng maliwanag at mainit na sikat ng araw, opisyal nang hinawakan ko ang aking lisensya at ang permiso sa pagpapatayo mula sa pamahalaan. Nagsama-sama ang buong barangay para sa opisyal na paglalagay ng unang bato para sa Elena Maternal and Childcare Center. Pinangunahan ni Cha Joseph ang pagbabasbas habang ang mga buntis, mga bata at ang mga matatandang kapitbahay ay nagpalakpakan at masayang nag-awitan. Humakbang ako patungo sa pundasyon ng gusali. Hinawakan ko ang unang hollow block at maingat na inilagay ito sa ibabaw ng basang semento. Bago pa man matuyo ang semento,
Dahan-dahan kong ginamit ang aking hintuturo upang isulat ang pangalan ng aking ina, Elena. Sa bawat titik na aking isinusulat sa basang semento, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng aking buhay. Ang lupang ito ay hindi lamang isang gusali para sa mga bagong silang na bata. Ito ang patunay na ang karangalan ng aking ina at ang aking sariling pagya bilang isang babae ay tuluyan ng muling ipinanganak. Tumingin ako sa malawak na asul na dagat ng Iloilo habang ang hangin ay humahalik sa aking muka, handang-handa na para sa mga bagong buhay na aking sasalubungin sa aking sariling tahanan. Isang malakas at malusog na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa loob ng klinika kasabay ng unang sikat ng araw na pumasok sa malaking bintana ng silid panganakan. Isang taon na ang lumipas. Ang Elena Maternal and Child Care Center ay nakatayo na ngayon ng may buong karangalan sa baybayin ng Iloilo, isang magandang gusali na pininturahan ng malambot na kulay puti at asul. Malinis, maayos at kompleto sa kagamitan ng trampa na dati ay pinang-arap ko lamang sa aking mga panaginip. Suot ang aking bagong uniforme ng komadrona na kulay. Asul binuhat ko ang bagong silang na sanggol. Maingat ko siyang binalot sa isang malambot na dilaw na kumot bago dahan-dahang inilagay sa dibdib ng kanyang ina. Nakita ko ang pagpatak ng luha ng kagalakan sa mga mata ng ina habang niyayakap ang kanyang anak. Ang bawat puyat, ang bawat hirap ang gabi sa malamig na selda ng barangay at ang matinding hiya na hinarap ko noon, ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng saysay sa sandaling ito. Hinatulan ko ng sulyap ang maliit na kamay ng sanggol. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na humawak sa aking hinlalaki. Ito ang pulso ng isang bagong buhay, isang patunay na sa kabila ng kasakiman at apoy na minsang, sumira sa lupang ito ang pag-ibig. At buhay ay palaging nagtatagumpay. Salamat, Tela. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko mailalabas ng ligtas ang aking anak. Tamti ng ina habang nakangiti. Biyaya ito ng may kapal. Sagot ko habang hinahaplos ang nonong sanggol. Magpahinga ka muna. Nang sumapit ang hapon, ang langit sa ibabaw ng dagat ay nagkulay kahel at lila. Naglakad ako patungo sa balkona ng klinika na nakaharap sa malawak na karagatan. Ang banayad na hampas ng alon sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa aking isipan. Lumapit si Cha Joseph sa aking tabi, may hawak na isang maliit na kahon. Tela, tawag niya ng may malawak na ngiti. Nire-restore namin ang ilang mga lumang gamit mula sa nasunog na archive na hindi tuluyang natupok. Nakita ko ito sa pinakailalim ng baul ni Elena na nailigtas ni Paolo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob niyon ay may isang manipis na pilak na kwintas na may palawit na bulaklak ng sampagwita. Ito ang kwintas ng aking ina na si Elena. Isinuot ko ang kwintas sa aking leg. Ang malamig na metal nito sa aking balat ay nagdala ng isang kakaibang init sa aking puso. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Walang suot na singsing sa kasal ang aking mga daliri. Ngunit kailanman ay hindi ko naramdaman ang ganitong katiting na kakulangan. Napatunayan ko na ang famya ng isang babae ay hindi nasusukat sa pagsang-ayon ng isang mayaman na pamilya o sa pangalang ipinahiram lamang sa kanya. Ang aking tunay na halaga ay binuo ko rito sa sarili kong pagsisikap at sa pag-ibig na aking ipinunla sa lupain ng aking ina. Mula sa malayo narinig ko ang tawag ni Aling Nena na nagboluntaryo ngayon sa kusina ng klinika. May kasunod na namang buntis na dumarating upang humingi ng tulong. Ngumiti ako sa malawak na karagatan. Hinawakan ng sampagwita sa aking kwintas at naglakad pabalik sa loob. Handa na ako para sa susunod na buhay na aking sasalubungin.